Ang umaga at eto na, tulad ng pangako natin, panauhin natin of course, isang bantog sa larangan ng medisina. Siya ay diplomate in geriatric medicine, functional medicine practitioner at medical director ng The Life Extension Center for Health and Wellness. Walang bilik iba kundi ang inyong idol. Idol ko, idol natin, Doc Gary C. Doc Gary, magandang umaga at welcome again sa DZRH. Good morning, Sir Romel at kay Miss Jackie. Good morning sa lahat ng mga nanonood. Teka muna, saan ba itong clinic mo, Doc Gary C? Kasi sigurado marami ang nag-aantabay para puntahan yung The Life Extension Center for Health and Wellness. Saan ito matatagpuan at anong oras kayo nandoon, Doc Gary? Nandyan yan sa may likod lang ng Philippine Heart Center. Ang address ay 127 Malakas Street, Diliman, Quezon City. At usually, ang consultation ay by appointment para makalaan ako ng sapat na panahon sa bawat pasyente. So, they have to call muna para ma-schedule at pwede silang tumawag sa landline 8911-1314. Ayan, pakiulit po yung numero. 8911-1314. Yan po yung landline number. At sa cellphone number ng clinic, pwede naman mag-message or tumawag sa 0917 77 7675. Ayun, Yan. ayun. Ito po yung clinic cellphone ni Doc Gary. Ito po 0917-577-7675. Ayan. At pinapauna ko na dun sa mga dadagsa sa clinic ni Dr. Gary C. Nako, wala kayong alalahanin sa doctor's fee. Napakamura. Kulang na lang pro bono services ang ibibigay ni Dr. Gary C. Minsan mapapatanong ka, honestly, Doc, wala kayong kinikita ka pa alalahanin. po ba? Oo nga Well, actually, Jackie, yung clinic nga for 18 years. No? Walang consultation fee yan. But syempre, through the years, medyo mahirap yung overhead. So, nag-charge lang ako minimal just to obtain yung operation expenses. Ganun lang naman. Ayan. Kaya ano pa ang inihintay ninyo? Aba, punta na sa The Life Extension Center for Health and Wellness na matatagpuan sa Quezon City, likod lang ng Philippine Heart Center. Ayan, napakadaling address puntahan. 127 Malakas Street, Ayan. Diliman, Quezon City. At sigurado paglabas ninyo, malakas na kayo. Ayun. Tama. Pero Lakay, ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon with Doc? Ayan. Ang topic natin ngayon ay yung tinatawag na joint stiffness. Mukhang ito karaniwang nararamdaman ng mga kababayan natin na kayod kalabaw. Di ba? Yung halos isubsob na yung katawan sa pagtatrabaho. Tulad ng mga driver. Ayan, construction worker. Kahit yung mga lolo at lola. Madalas ding nakakaramdam nitong tinatawag na joint stiffness na ito. Ano ba itong joint stiffness na ito, Doc Gary? At paano yung pinakapayak or simpleng termino para maunawaan ng ating mga kababayan itong joint stiffness? Sa Tagalog, parang pwede natin sabihin paninigas ng mga kasukasuan. Yung kung saan paggising nyo sa umaga kadalasan, mapapansin nyo na parang hirap igalaw ang aking mga daliri. Tuhod, siko, balikat, leg, likod, yan, mga yan. No? At kadalasan ito ay masasabing mga dinadaing na mga nagkakaedad. Kaya sa clinic ko siguro sa 10 pasyente, siyam, baka may ganyang daing dahil nandun ako sa pangmatatandang practice of geriatrics. But it also happens sa mga bata-bata tulad ng mga basketball player na kadalasan nahampas yung bola kasama yung daliri. Kaya mapapansin natin siguro yung mga basketball player na pagdating nila ng edad ng mga 50, mga tabi-tabingi na yung mga daliri because
because of the history of trauma. Ayun. At nagkakaroon ng osteoarthritis na rin. Ayun. Sa mga volleyball player po, mga ganon. common So, ang yan. ibig mong sabihin, Doc, yung sa mga edad natin na 40 pa lang, 40 pataas, Yes, ayan, tama. hindi tayo ligtas Pwedeng sa tinutukoy yung Joint karamdaman. stiffness, oo. Pwede na rin eh. Usually, masasabi ko, madalas ko makita yan sa 40 and above. Once ng babae, lalo na pag wala ng menstruation sa edad ng mga 45, ayan, makakaramdam na yan ng mga paninigas ng mga joints. Aha. At itong mga stiffness ng joints, kadalasan yan sa umaga o kaya yung pag matagal kang nakaupo o matagal kang walang ginagawa. Ang sabi yung Unang bangon, yan, masakit. yan ba katulad din ng arthritis, Doc? Ang arthritis is a general term na may pamamaga ng mga kasukasuan. Pero may mga iba't ibang uri ng arthritis. Nandyan na yung osteoarthritis na common sa mga nagkakaedad, kung saan napupudpud yung cartilage. Nandyan yung rheumatoid arthritis na kadalasan naman may kinalaman sa autoimmune disorder na may sumisira mismo sa mga membrane o bumabalot sa joints. Meron naman na gouty arthritis dahil sa mataas ang uric acid. So iba-ibang klase yan. Meron ngang tuberculosis na nagkaroon din ng arthritis. May mga may sakit na syphilis na nagkaroon ng arthritis at marami pang iba. So all of this, anumang uri ng arthritis, may kinalaman sa inflammation o pamamaga ng mga joints o mga bumabalot sa ating mga buto. So yung inflamasyon, yung salitang inflammation, yan yung pamamaga, masakit, makirot, at yan ang kadalasan dahilan ng pain o Ayun. stiffness o paninigas ng mga Yung joints. yung karaniwang nararamdaman natin na Doc Garrison, yung mga katulad natin na nasa early 40s pa lang. Tama, Yung tama. matagal kang nakaupo, pagtayo mo yung tinatawag na binabalakang. Yun din ba yun, Doc Gary? Pag yung term na binabalakang o sumasakit ang likod, kadalasan hip o kaya yung lower back. Ang tawag naman dun ay pwedeng lumbar spondylosis, pwedeng hip osteoarthritis. Usually, pag nagkakaedad ang isang tao, once na paggising mo sa umaga, dahil matagal kang nakahiga, na hindi ka gumagalaw, yung unang bangon mo, ang hirap Yun, ikilos. tama. Pero once na kinilos-kilos mo na, unti-unti, medyo lumuluwag na. Ganon din pag nakaupo ka matagal, nanood ka ng sine ng 2 oras, pag tayo mo, sakit ng tuhod mo, sakit ng Yung balakang mo, balakang. yan yung mga joint stiffness na tinatawag. So, kadalasan inactivity o kaya long resting, pwedeng masama rin pala. Pag Yung sobrang pahinga. sobrang pahinga, hindi ka kumikilos ng regular. At ito naman, naibsan naman to, unang-una, sa paggalaw-galaw, pero may mga bagay naman like napudpud yung cartilage, Nako. kailangan mo remedyohan. Natuyo, na kumbaga na yung tinatawag na synovial fluid, yung pinakagrasa ng joints, nagkaroon ng panunuyo. Parang bisagra yan na Tama. mangitngit. Oo. Makirot. Makirot, masakit, yung motion mo o yung limitasyon ng flexibility, yung dati mong kayang abutin, halimbawa, abot Yung mo yung likod. batok mo. Tama. Ngayon, Oo. parang Hirap ka na. Hirap ka na, yung mga ganyan. So yung mga ganito pala, Doc Gary, hindi dapat ito baliwalain. Binabaliwala. Ano Correct. po ba yung mga sintomas o warning signs na hindi na pala to yung simple na kailangan ko Yes. lang gumalaw Yan. kasi medyo nasistiff na pero yun pala malala na. Ano po ba yung Maganda yan, magandang In question short, yan. yung mga nararamdaman mo na nangangailangan na ng pagtingin o ng serious pagkonsulta medical ng attention. doktor. no? Yes, go ahead. Kung ang pain ay hindi na nare-relief, kung ang stiffness ay hindi na natatanggal maski na nagkikilos ka na, at napansin mo nagkakaroon ka na ng deformity, pag hinawakan mo yung kasukasuan na masakit, mainit, parang linalagnat. At kasama niya na walang ka ng ganang kumain, nangihina ka, ikaw mismo ay parang pakiramdam mo may feverish o tumataas ang temperatura, huwag niyong baliwalain. Kasi pwedeng infection ang dahilan, pwedeng rheumatoid arthritis na dapat bigyan kagad ng gamot dahil ang complication ng rheumatoid arthritis hindi lang sa buto, pwede sa puso, sa atay, sa kidney at marami pang iba. So, itong mga warning signs na to, lalo na may napansin mo na every time na galaw mo, mas lalong sumasakit. Dapat patingnan na natin yan. Okay. Doc, worst case scenario. Halimbawa lang, ipinagwalang bahala yung mga nararamdaman na ganyan. Ano yung pinakamatinding maaring sapitin ng pasyente? Ang pinaka-worst is yung talagang continuous pain.
talagang hindi mo na may galaw, masakit, konting galaw lang masakit. Pwedeng affected na yung pagtulog mo. So, nanganganak yung problema Instead na masakit lang yung tuhod mo, pwedeng bone joints ng katawan. So, kumakalat, no? Pwede rin na hindi ka na makatulog, wala ka nang ganang kumain. Kaya marami mga senior na minsan nangangayayat because nag-umpisa yan sa arthritis lang because of joint pain. Tapos bakit nangyari yun? Dahil sino bang taong may ganang kumain na masakit ang katawan mo, di ba? So pati tulog mo apektado, hindi ka makatulog because of the pain. Andyan na yung magsa-self-medicate ka ng mga pain relievers. Tapos balik din ang balik. Nagkaroon pa ng ibang problema, yung side effects ng mga pain reliever. Tapos yung mga iba pang sakit mo tulad ng alta presyon, maaring tumaas lalo because of the pain. So hindi dapat baliwalain. Once na nag-umpisa pa lang yung mga joint stiffness, kumbaga may warning na Andyan na yung warning. Pagising sa umaga, ang tigas ng mga daliri. Huwag nyo nang baliwalain yan. Magpatingin kayo dahil may mga paraan na pwedeng gawin. Number 1, kung overweight, kailangan bawas timbang. Mga bisyo na dapat tanggalin. No? Nandiyan na yung sigarilyo, alak. At yung pagkain na matamis, bagamat arthritis or joint pain ang pinag-uusapan or stiffness, ano kinalaman ng matamis? Dahil ang matamis, lalong nagkukos ng inflammation, pamamaga ng mga joints. Kaya may mga pasyenteng may arthritis, sabi ko, iwasan mo kumain matamis. Dok, wala akong diabetes. Yun ang the usual na dahilan. Hindi yun ang reason kung bakit pinapatanggal yung matamis, para mabawasan lang yung inflammation o pamamaga. Then, palaging sasabihin, kumain ng isda. Kasi yung isda, may taglay na mga tinatawag na fatty acid. Itong fatty acid, yung omega-3 fatty acid na gawa sa fish oil, ay nakakatulong ng malaki to lessen the inflammation. So, ang alam naman ng tao, ang fish oil para lang sa mga mataas ang cholesterol. Isa yan sa nagagawa ng fish oil. Tumutulong na maibabang triglyceride, mapataas ang good cholesterol. But ang nakakaligtaan ng mga tao, ang fish oil ay maganda rin sa inflammation, anti-inflammatory. Ang iniinom yung mga pain reliever, ibuprofen, naproxen, mefenamic acid, ang tawag dyan, anti-inflammatory drugs. Ito, anti-inflammatory supplements. So hindi lang po siya sa puso, pati sa joints. In other words, all-in-one itong fish oil na ito. Safe pang inumin at Safe hindi pa, magkukos ng any adverse reaction. Ano ba? Allergy, yung mga Hindi ganun. magkukos. Okay. But Good. make sure lang na kung sila iinom ng supplement, bukod sa pagkain ng tama, yung mga isdang matatabang isda, kailangan nilang uminom ng supplements like fish oil, omega-3 fatty acid. But make sure, ito yung gusto kong i-emphasize, yung word na purified. Kasi yung purification ng isda, inalis mo yung mga metal toxicity na pwede mag-cause naman ng problema sa atay. Yung atay naman ang aatak. Yes. So, marami akong pasyente na umiinom ng mga fish oil na matagal na, pero yung quality hindi maganda. Gumanda nga yung kanilang cholesterol, pero napansin nila, tumataas yung SGPT na isang enzyme sa liver na pag mataas, ibig sabihin nahirapan yung liver because of the toxic effect naman pala nung iniinom nilang fish oil na maganda sa cholesterol. So, yun ang gusto So, kong kailangan emphasize. balanse. Kailangan safe yung ininom nyo, good quality, at purified. Hanapin niyo yung word na purified doon sa mga ininom yung fish oil. So yung supplement po ba na ano yun, Omega Gold? Yun po, pwede po sa ating mga kababayan. Isa Lalo na yan. sa mga senior citizen. Oo. Isa yan, yung tinatawag na Omega Gold, isang supplement yan na halimbawa ng purified fish oil na mataas yung milligrams ng bawat capsule. Kasi ang kadalasan makita nyo 1,000 milligrams per capsule. Pero itong Omega Gold is 1,200 milligrams. At ang tamang pag-inom ng fish oil para makinabang kayo sa mga joint stiffness o arthritis, kailangan 2,000 hanggang 4,000 milligrams per day. So hindi naman po sila makangamba na, baka over naman. Oo, Hindi. over naman. Hanggang 5,000 milligrams safe pa yan. Actually, may mga pag-aaral pagdating sa mga ibang sakit, no? Binibigay ka as high as 10,000 milligrams. Pero sa arthritis o kaya joint stiffness, tama na yung between 2,000 hanggang 4,000 milligrams. So if you're taking itong Omega Gold na 1-2 per capsule, sa dalawa lang, that's 2,400 na. So 3 times a day, pag talagang matindi yung sakit ng mga joints nyo, 3 times a day ang pag-inom, sa loob ng 6 to 8 weeks, mararamdaman nyo yung improvement sa mga Ginhawa. stiffness. Ngayon, Doc, ang tanong ko, halimbawa,
binigyan ako ng prescription ng doktor ko for arthritis. Okay lang ba na uminom po ako Samahan. ng samahan ng omega fish oil na ito? Kung ito ay pain reliever, suggestion ko, try nyo muna yung fish oil lang na Omega Gold. Okay. Pero kung ito'y mga ibang supplements na ang purpose naman pampatubo ng cartilage o kaya pampababa ng uric acid, walang problemang isabay sa Omega Gold. Okay. Kasi ang Omega Gold or fish oil is a supplement. Parang pagkain yan eh. Kaya nga tinawag na food supplement. Sabi nila, no therapeutic claim. Kasi hindi siya gamot. Hindi Ang siya gamot, may therapeutic claim. Ang supplements, ang madalas na ginagamit, nakakatulong. Di ba? It helps. It modifies your Yes. lifestyle. So, pag kumain ka ng isda, hindi gamot ang isda. Ginawa mo, kinuha mo yung fish oil doon sa isda. Hindi pa rin siya gamot. So, under food supplement category. In other words, ang food supplement, hindi siya gamot, pero maaring makatulong or maaring makagamot. Correct. Is that right? Correct. Kasi halimbawa, hindi makadumi yung pasyente. Pinakain ko ng papaya, nakadumi. Gamot ba ang papaya? Hindi. Tama. Pero nakadumi. Nakadumi. So, ang pinaka bottom line, gusto natin, anong nakitang benefit ng pasyente sa kanyang ginawa? Ano man yon, gamot man yon, inayos niya lifestyle, uminom ng maraming tubig, natanggal yung kanyang plema, ubo niya tumigil. Okay. Yeah. Kasi ang habol No natin question about yung it. pasyente. Kasi ang ultimate solution is magamot yung sakit. Correct. Ma-improve, Ma-improve. lessen yung burden ng pasyente. Tsaka guminhawa yung kanilang pakiramdam. Ayan. Marami tayo natutunan kay Doc Gary C. Marami pa akong Salamat. gustong itanong, kaso medyo kulang tayo Sige. sa oras lang. Hindi, pwede ako mag-extend, ha? Pwede ako. Sige. So ito, Doc Gary, bilang ating kaagapay sa pag-iwas sa karamdaman, ano po ang inyong final advice? Hindi final advice kasi darating, babalik pa uli sige. Advice for the day na lang. Yes, advice for the day ni Doc Gary C. Lifestyle tips para mapanatiling well-oiled o malusog ang ating mga kasu-kasuan. Doc Gary, please. Kung yung mga kotse natin, inaalagaan natin, nilalagyan natin ng tubig, nilalagyan natin brake fluid, at may change oil. Change Oh, oil. Dapat may Yeah. change oil din tayo. Yun, tama. Pero ang change oil natin, hindi naman natin pwedeng palitan talaga, kundi magdagdag tayo na makakatulong. So, isang payo ko, pwede na subukan itong Omega Gold dahil tumutulong din to adjoint lubricant. So, bukod sa nababawasan ng stiffness because of the inflammation, nabigyan ka pa ng pandagdag grasa sa mga joints nyo. So, they can try it and safe naman to. Hindi kailangan ng reseta. Nabibili sa lahat ng Mercury Drug. Meron nga sa mga online ng mga Shopee, Lazada, meron din. So available pala. Available. Pero siguro po make sure na yung pagbibilhan nyo po ay legit. Baka kasi mamaya yung mga pagbilhan nila is kung saan-saan lang po. Tapos Tama. mas scam pa po Hindi kayo. ito Nako, wag po. Tama, Hindi tama. ito napepeke, Doc. Ay, hindi ito napepeke, no? At pag sa Mercury, medyo mahirap naman silang makapasok ng produkto Oo. doon, no? Masyado maigpit ng screening kaya sigurado tayong okay yan. Kung sa naman sa Shopee, hanapin nila sa Shopee yung tinatawag na BK Pharmacy para BK sigurado sila. Pharmacy. BK Pharmacy. Ayan. Yan. Sa Shopee meron yan. At para sa mga karagdagang pangkatanungan, of course, para makausap nyo rin ang personal, ang Doc Gary C, ang idol ng bayan. Pakiulit po kung saan kayo matatagpuan, anong klinika? Yung pangalan ng aking clinic ay Life Extension The Life Extension Center for Health and Wellness at ito'y matatagpuan lang sa 127 Malakas Street, Central Diliman, Quezon City. At kung gusto mong makipag-appointment bago pumunta, ano po ang tatawagan nila? Tawag Doc sila Gary? sa landline na 8911-1314. At right now, andun yung mga staff ko para tanggapin yung mga Ayun. At magpapaschedule. pwede rin kayong tawagan personally or i-text personally sa inyong cellphone number. Usually, binibigay ko yung clinic number kasi okay. nung ginawa ko yan, Oo. halos walang tigil. Walang tigil. Araw-araw na po Pag hindi ba? nasagot, medyo may kasunod na mura. Ayun lang. so, Ako po, punta na lang sila sa clinic para personal ko rin sila Tama po, ito po masuri. ay nasa third floor ng Belkens Tower. Doon po Yes. ulit sa 127 Malakas Street, Central Diliman, Quezon City. Ang Correct. clinic po ni Doc Gary C. Ganito yung tsura Ayan. nung Okay. Ayan. nasa blister yan Ayan, ganyan, fish Ayan. oil. Ito Omega mismo, fish Omega oil. Gold. Omega Omega Gold. Ito mismo ininom ni Ma'am Malu Aba, kaya pala.
Kaya pala, Si Malu talagang akala mo, dalagang-dalaga pa eh. Na-change oil yan eh. kaya nagzuzumba pa yan si Nanay Malu. Ano pa ba ang benefits ng omega fish oil, Doc Garrison? Sa mga may hypertension, sa mga may alta presyon, ito'y magandang supplement. Sa mga mataas ang cholesterol, triglyceride, sa mga diabetic, not to control the sugar but to lessen all the complication ng diabetes, lalo na pagdating sa humihinang pagdaloy ng dugo. Then maganda rin siya sa mga may psoriasis, yung mga may skin problem, at usually may kasama din arthritis ang psoriasis, kaya kailangan meron kang ganito to help moisture your skin also. So may anti-wrinkles effect, immune booster, so maraming health benefits. But particularly ang alam lang ng tao kadalasan is yung sa cholesterol. Yan ang napansin ko, but maraming ano yan. So Complete package pala itong omega fish oil na to, isi-share ko na lang din, Sir Romel Mamya, sa aking Facebook page, yung tungkol doon sa other benefits ng fish oil. So punta lang sila sa Gabay sa Kalusugan Dr. Gary C. na Facebook page, meron din sa YouTube, meron din sa TikTok. Yan. Hindi ako active kasi sa social Doc media. Gary, ang binabanggit nyo in general, pagka ikaw ay uminom ng omega fish oil, maganda ang pakiramdam mo. Ang feeling mo para ka si Hercules. Yan ba nakakatulong sa, alam mo na, yung mga, lalo na sa mga senior citizen na medyo mahiyain na. Hindi Yung siya kanilang sandata. hindi naman siya para sa ganun, no? Iba But daw yun. once na in-improve mo kasi yung cholesterol mo, chances na mas gumaganda yung blood flow mo, magkakaroon ka na magandang pagtindog. Ayun, alam na namin kung anong ibig sabihin mo, Doc Gary C. Yun. Okay, maraming salamat, Maraming Doc salamat. Gary C. Ayun, At maraming magkikita salamat ulit po. tayo, Yes. Doc Gary, Sige, maraming Thank po you. salamat. Thank you, Sir Good Romel morning. and Miss Jackie. Good Thank morning you po sa po. lahat. Ayan, ang inyo po napakinggan na walang iba, kundi ang idol ng bayan, doktor ng bayan, Doc Gary C. At ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Yan po ang kabuuan nating programa ngayong araw ng Martes, Ikapito.